Kumusta mga brad? Hindi na po natin may tatanggi na isa nga po ang brand na Honda sa pinakakilalang motorcycle brand sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bukod kasi sa ang pupogi ng mga motor nila, ang titibay din ng mga motor nila. Kahit nga yung mga lumang motor nila dati, hanggang ngayon meron pa din. Iba kasi talaga ang tatak Honda. Kahit Honda Wave lang sapat na. Oh, manyakis. Kaso lang kahit nga po napakadaming bagong motor ni Honda ngayon, may mga tao pa rin talaga na gusto yung mga dating motor ni Honda. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kumbinsido nga po ang maraming tao na isa nga po sa mga motor ni Honda or isa sa mga pinakagwapong motor na ginawa ni Honda, walang iba kundi ang motor na ito or ang scooter na ito. Kung ikukumpara kasi natin dun sa iba talaga siya. Gwapo? Gwapo talaga siya. Kaso lang kasabay nga po sa pagiging gwapo niya, nakakabuisit din yung presyo niya. Sa presyo nga po niyang 93,900 pesos, marami talaga ang nagsabing overpriced daw. Given the fact na pares lang naman sila ng makina ni Honda Beat. Yes po, magkaparehas lang po sila ng makina ni Honda Beat pero magkaiba po rin ang presyo. Saklap no? Kaya tuloy yung mga tao imbis na gustong bumili, hindi na lang bumili. At isa nga din daw po sa dahilan kung bakit na-phase out ang motor na ito kasi nga wala na daw bumibili. Dahil mahal daw. Pero sa ngayon nga po, marami na naman ang nagtatanong kung kailan ba daw maglalabas muli si Honda ng Honda Zoomer X. Nagtatanong lang naman sila, hindi naman sinabing bibili. Pero malay naman natin sa pagkakataong ito, bibili na talaga sila. Kaso lang ang pinakamalaking tanong, magbabalik pa nga ba? Ilalabas pa ba ulit ni Honda? Or maglalabas pa ba ng bago ulit si Honda? Mauna, kaysa una, available wa mo na malit mga buhanga mo. Pero kahit ganun nga po, walang kasiguraduhan kung magbabalik pa ba siya. Pag-usapan pa rin natin kung gaano nga ba kaganda ang motor na ito. So ito nga po ang Honda Zoomer X na mayroong 108.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 8.6 horsepower at 8,000 RPM, 9.3 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 105 kilometers per hour. Pero sa ibang bansa, 80 kph lang talaga yung top speed niya. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.4 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 55 to 60 kilometers per liter. So katulad nga po doon sa Honda Beat, matipid din po siya sa gasolina. Yun nga po yung isa sa mga nagustuhan ng mga taong nagmamayari ng Honda Zoomer X. Matipid daw talaga sa gasolina. Ang sukat ng niyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 naman sa likuran. So hindi nga po katulad doon sa Honda Beat na 14 inches, ito po ay naka 12 inches lang. Pero syempre binagay din naman nila sa design niya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system na usong-uso nga po sa mga scooter ni Honda. Ang kanyang seat height ay mataas sa 763mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 102 kilograms. So base nga po sa itsura niya at sa laki niya, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, wala naman talagang ganong espesyal kasi naka-halogen lang siya. At bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Pero syempre sa panahon ngayon, madali na lang gawa ng paraan yan. Shopee lang katapat yan. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. Pero yung mga unang labas nga po nito, parang naka-analog pa siya. Pero mas okay yung mga naka-digital. At ito pa malupit, sapagkat present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 47,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto kasi sa traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. At ang kagandahan nga din po sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart. Sa ngayon kasi karamihan sa mga bagong motor na labas, wala na talagang kickstart. Yung ibang tao kasi, yan pa rin talaga ang hinahanap. Kickstart. Payag ka may kickstart motor mo, pero maliit edits mo. Gunggong! Pero dito,
okay lang kahit maliit yung edits mo. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. Sa ngayon nga po may makikita ka pa din naman na Honda Zoomer X sa kalsada. At dahil nga po sa kakaunti lang yung bilang niya at hindi naman lahat ng tao alam or kilala ang motor na ito, talagang napapalingon sila sa Honda Zoomer X. Yung iba pa nga nagtatanong kung anong motor daw yun, kung available pa ba at kung saan makakabili. So sa ngayon nga po phase out na talaga siya. Pero sa mga bali-balita nga po dati na hindi siya naging mabenta kasi nga sobrang mahal, baka siguro may iba pang mga kasa or mangilan-ngilan na kasa na may brand new pa na ganito. Kumbaga hindi lang siya nakadisplay, nakatago lang siya. Kasi nga 'di ba, dati hindi siya naging mabenta or kaunti lang yung nabenta nila. Alangan naman yung hindi nabenta, ulamin nila. Hindi naman pwede 'yun. At saka sa itsura nga po niyang naked scooter, sa panahon ngayon mas marami na talaga ang makaka-appreciate sa kanya. At idagdag mo pa na gustong-gusto ng mga tao na yung motor nila kakaunti lang yung kapareha. Iba kasi talaga yung pakiramdam na nililingon ka. Tsaka yung iba din, sinasali nila sa show ang motor na ito. Kumbaga sobrang gwapo na niya. Kapag binisan mo pa ng kaunti, may mas igagwapo pa talaga siya. Kaya kung sakaling isa ka pa sa may mga motor na ganito, mas maganda siguro kung wag mo nang bitawan yan. Kasi nga kakaunti lang talaga kayo ang may ganyan. At panigurado naman dyan hanggang ngayon yung Zoomer X nyo, gumagana pa rin yan. At nasa magandang kondisyon pa talaga yan. Kaya mas maganda, keep nyo na lang yan. At kung sakali man magdesisyon si Honda na maglabas siya ng bagong ganito, panigurado, bebenta na yan sa mga tao. Depende sa presyo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.